Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin. Paunang message ninyo, we have inspiration. Ayan. So, this is really beautiful, powerful number 33. Okay? So, number 33 is a master number. No? So, I suggest Pisces para sa mas marami pang guidance, mas marami pang insights, information na matutunan ninyo sa ngayon. I-google ninyo yan. When you have time, i-google ninyo anong ibig sabihin ng master number 33 for more guidance. Okay? At inspired ang iba sa inyo rito, Pisces. Maybe na-inspire kayo sa ibang tao, na-inspire kayo sa goals ninyo, sa pangarap ninyo, or maaaring nga nag-i-inspire sa inyo yung person ninyo, or baka yung nakaka-inspire sa iyo, yung hobbies ninyo, or yung mga pangarap ninyo. You know? So, po pwedeng yun ang nagpapaano sa inyo. Yun ang tawag dito, bumuhay, kumbaga, ng inyong inspiration at ng inyong passion. So, good luck sa iyo sa kung ano man yan. Kasi parang, ang iba sa inyo mas gaganahan ngayon, no? Na i-embrace ang inyong mga talento. Tulad na lamang ng may magpipinta, mayroong magtutugtog, yung ganon. So, we have number 26, love partnership. Wow. So, baka yung person mo, yung romantic interest mo, siguro yung nagbibigay ng inspirasyon sa'yo, no? Pwedeng ganon. Pwede rin ang iba sa inyo dito is entering a new love partnership. Baka ang iba sa inyo rito magsisimula ng bagong relasyon, love relationship, no? Kaya good luck sa'yo. Or pwede rin na you are going to be focusing more on your person, no? At this time. So, tingnan natin kung ano pa ang mga kaganapan. Maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, please click the join button po sa baba ng video kung gusto po ninyong mag-member sa channel. At saka, maraming salamat din sa hindi nag-skip ng ads. Thank you for your support. Pati na rin sa mga cross-watchers. Hello po. Welcome po kayo dito sa aking channel. So, Two of Wands, nagpaplano. No? May iniisip, malalim ang iniisip ninyo rito kasi you are planning. Siguro, may mga pinapangarap kayo dito na gusto ninyong ma-achieve at meron ng mga opportunities sa maganda rito, no? The world is your oyster. Hawak mo na ang mundo. So, maraming oportunidad ang maaring kumakatok na sa inyo at yan ay mga naka-align na doon sa goals ninyo or doon sa mga plano ninyo. Kaya napakabongga, diba? Maaari din na meron kayong desisyon na kailangan gawin dito, and that could be related to opportunities na nandiyan dyan na, or that could be related to places na gusto ninyong i-explore, or merong mga lugar, no? Parang ganun na, may pinagpipilian kayong lugar na pupuntahan. So, we have Four of Swords. Four of Swords is about rest, relaxation, contemplation, reflection, introspection. Yun yung tamang pagkakataon na ito sa ngayon para gawin mo yan, no? Kasi pwede na may makakatulong sa iyo sa pagdedesisyon, no? Nagagawin ninyo, pagpaplano, nagagawin ninyo kung kayo ay will be in the energy of Four of Swords. Pwede rin na ang iba sa inyo pagod na, ano? Simply because you are tired physically, mentally, emotionally, and spiritually. That's why kailangan mo na magpahinga. That's why kailangan mo na mag-relax ka muna. Okay? So, yun, panawagan yan sa'yo. With the Four of Pentacles naman, this is about managing your money wisely. This is panawagan sa inyo na take control of your money. Okay? Dapat may disiplina.
no, sa pagmamanage ng pera. Pairalin ninyo dito ang financial discipline para mapangalagaan ninyo ng maayos, ng mabuti ang inyong kaperahan. Balance, no? Kailangan may balance din sa paghawak ninyo ng pera. Kasi pwedeng ang iba sa inyo nahihirapan maglabas ng pera even if may financial obligation kayo. Kasi mas gusto ninyo ng nagsisave lang kayo ng nagsisave. Kaya kahit may financial obligation, parang pahirapan ang pagbabayad ninyo sa financial obligation because na kayo, yung parang nanghihinayang siguro kayo sa pera at mas gusto ninyong itago ito. 'Di ba? So, kailangan balanse, no? Kailangan talagang nag-allocate kayo ng pera para sa mga financial obligations, sa mga bills, sa mga kung ano-ano pang bayarin. At, of course, dapat meron din kayong tinatago. 'Di ba? Meron din kayong sinesave. So, balanse. Okay? Kailangan ng balanse. So, with the Queen of Pentacles, this is really beautiful kasi this is abundance. This is prosperity, kasaganaan. So, merong dadating, no, na pera sa inyo definitely. Or, pwede rin na, aside from cold cash na dadating, pwede rin na opportunities, no, na pagkakakitaan ang dadating. And hindi ito putso-putso, no, hindi ito small time na opportunities. This could be a lucrative offer para sa inyo, trabaho, career, or business opportunities na siyang maghahatid sa inyo ng bonggang kaperahan. Ito yung maghahatid sa inyo or magbibigay sa inyo ng opportunity para kayo ay maging yayamanin. Diba? This is a lucrative offer. And si Queen of Pentacles then, this is very sensible energy, very compassionate, very responsible, no, na tao. Aside from nag-aalaga siya, no, kasi mother figure ito, mother archetype. So, maalaga, 'di ba? Very caring, very loving, sa mga mahal niya sa buhay, pati na rin sa mga tao sa paligid niya. So, siguro dahil ang iba sa inyo, baka ang trabaho ninyo nasa caregiving industry kayo, nasa health field kayo, no? Nasa medical field, parang ganon. Kaya, maalaga kayo, no? And that also, no, kudos to you. Kasi, it takes unconditional love for you to be able to be taking care of other people, lalo-lalo na kung yung sa trabaho ninyo, 'di ba? Hindi birong mag-alaga ng hindi mo hindi mo kadugo. It takes unconditional love for you to be able to perform the job, to care for other people. Kaya kung ang trabaho ninyo nasa linyang ganon, nurse kayo, doktor kayo, mga therapist, mga ganon, or caregiver, kudos to you. Hangang-hanga ako sa mga taong nandiyan sa field na yan na nag-aalaga ng mga ibang tao. Kasi kailangan mo dyan ng malaking puso talaga. Kaya, congrats sa inyo. That's a very noble job. So, yun, pera, pwedeng dumating. This is the time that you may be going to be, kumbaga, prosperous and abundant, no? Okay, congrats. The star energy is a wish fulfillment energy. So, most likely, meron ditong wish or wishes kayo na magka-come to fruition. Maaaring meron kayo ritong mga heart's desires na ibibigay na sa inyo ng Divine Universe. And that is going to lead you towards a new path wherein magsisimula kayo ng bagong buhay. Magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay mo. And it's maybe because dahil doon sa blessing, no, na paparating. With the Knight of Pentacles is really a beautiful energy din kasi si Knight of Pentacles, pwedeng may offer din sa inyo, no, na pwedeng pagkakitaan, no, pwedeng bagong negosyo, pwedeng investment, yung mga ganon. Pero ang maganda rito, hindi kayo nagmamadali. Hindi kayo magmamadali. Kahit may offer, pag-iisipan mong mabuti, pag-aaralan mo ito. Kasi gusto mo ng maayos. Gusto mo na hindi ka magka-problema. Gusto mo na hindi ka magkamali sa inyong pagdedesisyon. Kaya, you will take time.
So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.